So, good morning. Good morning po sa ating lahat. So, kape. Kape po tayo. Hi. Good morning po. Natapos ko lang yung pandesal ko. Anthony Umandal. Hello po, good morning. Tapos, ayun. Ay, pandesal at coffee lang. Ay, gandang hapon po sa Amerika. Ano ba sa Amerika? +8 yung time zone? Late. -8, tama ba? Sa Amerika. Mas nauuna ang Pilipinas kaysa Amerika, right?
5:35 ng hapon, Wednesday sa inyo. Wednesday, no? Wednesday po sa inyo. Sa amin, Thursday. Ayan. So, ayan nga po, yung shocking na event o balita kahapon, yung pagbibitiw po ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary and Vice Chairperson of the LCAC. Okay, so nung tinanong kung ano yung dahilan ng kanyang pagre-resign, no? Yes po, nakikita po natin. Okay. So, nung tinanong kung ano po yung dahilan ng kanyang pagre-resign bilang DepEd Secretary and Chairperson or Co-Chairperson of the LCAC, no? Ay sinabi niya po ay no comment. So, no comment po siya, hindi niya sinabi. Hindi niya po dinivulge kung ano po yung dahilan ng kanyang pagre-resign. Kasi nakakagulat, no? Although, pinawagan po natin na mag-resign na lang siya bilang DepEd Secretary. And yun nga po, lumabas din po yung balita, no? Na ang bansa po nating Pilipinas na ilabas po, no? Na ang bansa naman po natin ay huli na naman po sa saan na yan? Na ang Pilipinas po ay nasa bottom na naman, nasa bottom 4 ng mga Program for International Student Assessment or PESA, Test on Creative Thinking. This is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. So yun nga po. Kasi 'di ba, sa survey na isinasagawa nila, si VP Sara Duterte ang best performing cabinet secretary ata, no? Pero sa RP mission wala po si VP Sara o si DepEd Secretary Sara sa best performing cabinet member. Hindi natin alam bakit. Kasi yung isa Pulse Pulse Asia ba yun o Social Weather Station yung naglabas na best performing, o kay Malotikya, o yung survey na kay Malotikya ata din yung naglabas. Itong RP mission ay yun yung parang legit na nag-a-assess ng mga achievements mo bilang public servant. Okay. So ito po ngayon yung dapat isipin ng mga loyalista, Marcos supporters, pro-government supporter, 'di ba? Kailangan po natin mag-isip kasi yung ginawa po niyang pagre-resign, mapapaisip ka na ano ang kanilang game plan. Ano po ang game plan niya? Diba? Kasi diba lumabas din yung mga balibalita noon na July, pinapalabas noon. Ang daming kumalat noon na pagdating sa July, ang uupo na daw ay si Sara Duterte. Ito ay base sa mga nababasa po natin noon sa mga DDS, no? Na pagdating sa July daw ay si Sara Duterte na ang uupo. So yung yung pagbibitiw po ni Sara Duterte is effective sa July 19, 2024. So ayun po yung niya. Ayan.
So, July 19 pa po magiging epektibo ang kanyang pagbibitiw bilang Cabinet Secretary ni Apo BBM. So, ang daming pwedeng mangyari, no? Ang dami. Kaya tayo mga pro-government supporter, Marcos government supporter, mga loyalista, no? Tayo mga loyalista, Marcos supporter. Pag matiyag tayo, no? Huwag tayo pakampante. Ang dami po nila pwedeng gawin na hindi po natin alam. So, sa kanyang pagbibitiw, masasabi na po natin na wala na po talaga ang unity. So, wala na po talaga ang Marcos Duterte tandem. Wala na po. Okay? So, sa mga supporter dyan ng Marcos Duterte tandem, piliin nyo naman. Pumili na po kayo kung sino po talaga yung gusto mong suportahan base sa kanilang mga achievements, no? Base po sa kanilang paninindigan. Kasi lagi po sinasabi ginagamit yung mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas, pero never kang nag-issue ng statement ng pagkondena ng agresibong pag-atake ng bansang China laban sa bansa mo. Tapos sasabihin mo, mahalin natin ang Pilipinas. Parang napaka-epokrita, antipatika mo naman sabihin na mahalin natin ang Pilipinas, pero hindi mo kinukondina yung mga actions na isinasagawa ng bansang China sa ating bansa. Diba? Tapos, ang matindi kasi dito, okay naman sana na no comment na lang siya, diba? Pero, when it comes to Pastor Kibuloy, nag-i-issue siya ng mga statement na against sa polisiyan ng gobyerno. Which is, as a public servant, no, kahit kaibigan mo siguro yon, kailangan po, kahit kaibigan mo yung tao na yon nasasakdal, kailangan po niya dumaan sa proseso ng batas po natin. So, hindi po pwede sabihin kaibigan ko yan, mabait yan. Hindi mo pwede sabihin na mabait yan, kaibigan ko yan. So, pag ganon, hindi na siya dadaan sa batas. So, yun po yung pangit kasi. So, dapat, hindi ka na lang sana nag-issue ng statement ng pag-support. Pwede mo naman siguro sabihin na naniniwala ka na ganito, na dumadaan sa tamang proseso, yung ganito. Kahit kaibigan po natin yan, respeto po natin yung due process na tinatawag sa ating bansa, di ba? Hindi yung tahasa mo, kinukontra yung polisiya ng gobyerno sa pag-implementa ng batas. Tapos sasabihin mo, 'di ba, sa ICC. So, 'yun. Napaka-impokrita mo lang sabihin na mahalin natin ang Pilipinas, pero hindi mo kondina ang pag-atake ng bansang China sa ating bansa. And then, ito pa nakakalungkot, no? There are some commentators o mga nagko-comment sa ating page, yung mga nangungurakot. Diba? Anong administrasyon po ba yung sangkot
sa family, sangkot sa Pogo, sangkot. Alam naman po natin na it was I think talagang pinayagan na mag-operate yung mga Pogo sa panahon po ng Duterte administration. I believe na pinayagan siya kasi naman yung mga application, 'di ba, nakalagay naman doon mga maganda naman yung mga application. So later may mga nangyari na naman hindi kanais-nais sa mga operation nila. Human trafficking, sexual abuses, mga ganun, kidnapping. So yun na po siya. Kaya po hindi na siya maganda. So ayan. Alam yung ang ganda ng bansa po natin, no? Yung gusto po ni Apo BBM na unity, muntik na po niyang makamit. Muntik na po nating makamit. Kaya lang, ang sagabal sa pagkamit ng ganitong unity, no, pagkakaisa ng Pilipino, meron pong tao o grupo ng mga tao na ayaw nila ng pagkakaisa. Diba? Yung mga Duterte supporter, yan, ayaw po nila ng pagkakaisa, no? Noong panahon naman po nila 2016 to 2022, kahit hindi po natin binoto, sa akin, hindi ko po talaga binoto si Rodrigo Roa Duterte. Kasi po, hindi ako talaga bumoboto ng mga taong palamura. Diba? Kasi ang taong palamura, alam mo yan, hindi marunong rumespeto sa tao. Para sa akin to, para sa akin lang po yun, no? Yung pag nagmumura ka kasi, binabastos mo yung tao. Okay, so yun. So hindi ko siya binoto. Pero nung nanalo po siya bilang Pangulo, sinuportahan po natin, no, ang bansa po. Hindi po natin sinisira, hindi po natin pinapapangit ang bansa po natin. So, ito lang, nung iba na ang nakaupo, syempre, nanalo na po ang Marcos. I think, kaupo pa lang ng Marcos Jr. administration, etong grupo ng mga DDS na to, nagsimula na sila umatake sa Marcos Jr. administration. Diba? So, doon pa lang, meron po silang motibo talaga na talaga pong palayasin si Marcos, si Apo BBM. Diba? Kasi naman, hindi natin alam din kung ano po yung bakit hindi po sila makapaghintay na makaupo ang mga Duterte sa pwesto, no? Hindi sana ganito na lang, nung panahon po sana ng eleksyon, tumakbo na lang sana siya na Pangulo, no? Para makita kung sino din yung mananalo po sa kanila ni Marcos. So, para naman sa fair na pagbibigay po natin ng ating opinion, actually, yung Marcos at saka Duterte ay nakatulong po sila sa isa't isa. Kasi pwede din po nating sabihin na ang Duterte ay nakatulong sa Marcos sa Mindanao area, di ba? Ang Marcos nakatulong ang Marcos sa North Central Luzon para sa Duterte. So pwede po 'yan. So
wag po natin i-discredit ang isa't isang party. So, ang mahirap lang po kasi doon, pinapataas yung ihi na ang nagpanalo daw, no, ang nagpanalo daw kay Marcos ay Duterte, which is unacceptable naman po yun. Diba? So, ibig sabihin, ang Duterte po ba mas matagal na po sa national election kaysa sa Marcos? Diba? Yun po yung isa sa mga parang points na pinag-aawayan ng mga Marcos at Duterte supporter. Sino ba talaga ang nagpanalo? Sino ba talaga yung mas angat? Ang tanong na lang, sino ba? Sino ba ang nauna sa national elections na without this clan ay nanalo po sila sa senador? Diba, Marcos po. Kahit wala po ang Duterte, nanalo po ang Marcos sa national election noong 20 ano yun? 2013? Yes, 2013 ba? 2013 o 2010, no? Tumakbo si Marcos Jr. na sa Senado at nanalo po without Duterte. Yun po ay yung isang punto doon, no? Kasi talagang pinapalabas ng mga Duterte na kailangan mga Duterte supporter na kailangan tumanaw ng utang na loob ang mga Marcos because walang Marcos ngayon sa national kung walang Duterte. So, ang tanong naman po, nanalo po si Marcos Jr. bilang senador na wala naman pong Duterte. Wala pa pong tumatakbong Duterte sa national election 2015-2016, wala pa po, no? So, walang ganon. And yes, ma'am, marami pong supporter, no? Ang Marcos, lalo po sa South Cotabato. Marami pong mga Ilocano diyan, no, sa South Cotabato. I believe na marami pong mga Ilocano diyan sa South Cotabato. Ayan. Tapos sa overseas, marami din pong supporter ng Marcos, especially sa Hawaii. Marami pong mga Marcos supporter talaga dyan na nagmamahal. So, yeah. So, in fairness, doon din sa nagsasabi, no? Yes, North and South Cotabato, Ilocano, marami Ilocano doon, no? And yun din, yung sa SMNI, do you think dadami yung followers ng SMNI without Marcos po noon? Kasi ang issue, without SMNI daw, diba? Do you believe na maraming manunood, magpa-follow sa SMNI kung hindi po nila kinover si BBM? Iba wala. Oh, yes. So, yun, no? Yun yung mga punto per punto na sinasabi, wala daw SMI, wala daw utang na loob. Yun. Sinasabi din yung pagpapalibing daw kay Apo Lakay sa kanyang libingan, sa libingan ng mga bayani. Nakalagay po sa ating batas. Batas po ang nagsasabi. Korte Suprema po ang nagsabi na pwede po ilibing si dating Pangulo Marcos Sr. sa libingan ng bayani kasi isa po siyang presidente. So, ayun po yun. Isa din po siyang sundalo na nakipaglaban sa ating kalayaan. So, hindi po yun tinatanaw na utang na loob kasi po, ang Korte Suprema po ang nagdesisyon na ilibing po sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Okay. So, and then, yun lang.
sa panahon po ni Apo Rodrigo Roa Duterte, no, 51 billion po yung na-approve o napunta sa sa distrito ni Pulong, which is ang normal dapat na napupunta sa isang distrito is hanggang 4 billion. So sa sobrang 4 billion, 500 million to 2 billion lang supposedly, pero napunta sa kanila is 51 billion. So yun, pumutok yung issue na saan daw napunta yung 51 billion na yan, no, na kinonfirm ng DPWH noon sa programang, sa interview ni Henry Umaga Diaz ng ABS-CBN, na kinonfirm ito ng DPWH na totoo nga na 51 billion ang napunta sa Davao. Ito po sa panahon po ng kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte. So ayun, no, natatawa na lang din ako sa mga supporter na nagsasabi na si Marcos Jr., si Speaker Martin Romualdez, ang kurakot. Diba? Alam nyo, ang kurakot, dapat, hindi na pinamimigay yung mga dapat ipamigay, yung mga ayuda. Hindi na pinamimigay yan. Dapat binubulsa na lang, di ba? Kaso, kitang-kita nyo, puro ang dami ng ayuda. Ang dami po ng ayuda. Tapos sasabihin kurakot. Kung sino pa yung nagbibigay ng tulong, ipinamamahagi yung mga dapat para po sa nakalaang proyekto sa kanila. Yung mga ganyan, financial assistance. Kung sino pa yung nagbibigay ng mga financial assistance, siya pa yung sasabihin nangungurakot. Di natin alam kung ano po yung standard, no, ng mga DDS. Kung sino pa yung namamahagi, binibigay yung mga nakalaan na tulong para sa kanila, ay sila pa yung sinasabi na kurakot. Samantala, yung mga tao, no, na hindi naman pinamimigay yung mga dapat ipamudmod sa mga mahihirap, ay hindi lang pinamimigay. Sila yung sinasabihan na hindi kurakot. Di ba? So yung mga proyekto hindi naman na gagawa, tapos yun yung matino para sa kanila. Anyway, so it's already ayun na po, oh. Meron na po ito. Meron na po siyang may nakapasok na DDS dito. Alam niyo po kung ano yung ugali ng mga DDS. Ang bitter nila sa buhay. Tapos personal attack. Personal attack yung mga ginagawa. Katulad po ni Riel Raneses. Yan. Kalbo, tagasan ka man. Taga La Union po ako, sir. Ilocano. Proud Marcos supporter. Ilocano po ako. So don't tell me, sabihin mo, mag-Duterte ako. Excuse me. Taga La Union po ako eh. Pag Ilocano, alam mo na yan. Pag Ilocano, talagang Marcos yan. Kung meron man naka-stay, naka-reside sa Northern Luzon na hindi Marcos, I do believe na hindi po siya talagang lumaki sa area na po yun. No? Pero kung pag lumaki po talaga sa northern area, Ilocano, Marcos supporter yan. Maliban na lang kung itong tao na to ay hindi siya Marcos supporter, ay may something. Pero mostly po talaga na Ilocano, talagang Marcos supporter yan. No? Kasi po, malaki ang nagawa po ng Marcos Jr. Marcos Senior Administration sa Northern Luzon. No? Taliwas po doon sa mga naratibo, no? Di ba kasi may naratibo po yung mga Dilawan noon, mga Aquino supporters po noon. So, ayun.
Ayan. So, it's already 7. Kailangan ko na po magpaalam. I have to start my work. Thank you po for watching. Please follow naman po yung YouTube account ko po. No, Lakay Regan Bulletin. That is youtube.com/Lakay Regan Bulletin. Ayan. Yes, marami pong mga Ilocano din talaga sa bandang Mindanao. Ito nga po yung North and South Cotabato. And I do believe, no, yung pagpunta po namin sa Tawi-Tawi, makikita po natin yung kasiyahan o kasiyahan ng mga tao na ayon po sa kanila, no, yung sa interview po natin na it's first time na may presidente po na pumunta para po mamahagi ng mga assistance sa mga taga-Tawi-Tawi. Nakakagalak naman na ma-interview po sila na ganun nga po yung sinabi. Yun. So, first time. Pero si Cory Aquino pumunta na po sa Tawi-Tawi, no? Pero yun nga po, base sa interview po, sinabi ng mga taga-Tawi-Tawi na first time na may president na may nagbigay ng mga ganito ng ganito and ganito. Pero yung fact check doon, Marcos Jr. is the first president na bumisita doon sa command center ng AFP ata. Yun yung legit na. Kasi si Cory Aquino ay pumunta din po sa Tawi-Tawi. Yun. Yung legit na information talaga. Pero yun nga po, galing po sa bibig po ng ating mga na-interview na first time na may president po na mamigay ng mga ayuda, mga financial assistance, support services sa ating mga kababayan sa Tawi-Tawi. Alam niyo po, ang ganda ng Tawi-Tawi. Sobrang ganda. Ang nakita ko lang problema po doon is internet. Kasi sa labas, pag cellphone yung gamit, no, walang internet, walang data connection. So, tapos, ang maganda doon, alam nyo ba guys, na yung 5 pesos mo, ang 5 pesos mo doon, ay 2 hours ka nang nakakonect sa Wi-Fi, doon sa piso Wi-Fi connect nila doon sa Tawi-Tawi. Yun. Ang mura guys, 5 pesos lang, 2 hours ka nang nakakonect sa Wi-Fi. Sa piso Wi-Fi nila. Although may programa ang ating mahal na Pangulo na Internet for All, yung Broadband Masa Project. Meron po doon pero hindi pa rin enough kasi syempre scattered naman. Madami pa rin po namang mga tao sa sulok-sulok po ng Tawi-Tawi. So yun, nararating po natin yung Tawi-Tawi pinaka timog. Dulong timog ng Pilipinas ang Tawi-Tawi. So, sobrang ganda ng area. Sana ma-improve pa natin yung ganda ng Tawi-Tawi. Sobrang ganda. Ang liit lang ang liit ng airport doon. So yan guys, thank you po sa panonood po sa Lakay Regan Bulletin. Again po, this is Romel, the fan of Lakay Regan Bulletin. Please follow me on X at Lakay Bulletin. Ganon din po sa Instagram and sa TikTok. TikTok.com/@Lakay Bulletin. And then po sa YouTube account, YouTube channel ko po na youtube.com/@Lakay Regan Bulletin. That is Lima Alpha Kangaroo Alpha Yoyo Romeo Echo Alpha Golf Alpha Nancy and Bravo Uniform 558 Echo Tango India Nancy. So yan po. Maraming salamat po sa panonood po sa Lakay Regan Bulletin. Good day and mabuhay po tayo lahat.